So hello no, ngayon na pag-usapan ito tungkol sa righteousness and unrighteousness. Dito sa sulat ni Apostol Pablo, sa sulat niya kay Timoteo, ang sinabi niya na in the last days, ang mga tao ay hindi na makikinig sa tamang aral o turo, sa katotohanan. Instead, ang mga tao ay yun na lamang ang pakikinggan nila, ang mga kasinungalingan, mga bagay na kanilang gustong marinig. Magtatawag sila ng mga tao na magsasalita sa kanila ng mga bagay na gusto lamang nilang marinig. At ang katotohanan ay hindi na nila tatanggapin. At ang kanilang paniniwalaan ay yung mga bagay na mga kasinungalingan. At nangyayari yan ngayong panahon na ito, ngayong henerasyon na ito. Ang sinabi sa kasulatan, kung nasaan ang patay na katawan, andoon nakapundok ang mga agila. Kasi kung saan ang mga bagay na nagpapaligaw sa mga tao, nagpapalayo sa mga tao sa Diyos, doon ang mga tao nakapundok. Sinabi rin ni Apostol Pablo doon sa sulat ng Roma. Ang sabi niya doon, pinalitan ng mga tao ang katotohanan patungkol sa Diyos. Pinalitan nila ito ng kasinungalingan, ang katotohanan patungkol sa Diyos. So, ang tao hindi na namumuhay sa katotohanan kundi doon na sa kasinungalingan. At yung mga sinasabi ni Apostol Pablo noon, nangyayari ngayon. So, ibig sabihin, ang kasulatan ngayong henerasyon ay nangyayari na. Kung ano ang mga bagay dito sa mundong ito na nagpapalayo sa mga tao, yun ang pinupokus at pinapriority ng mga tao na mamuhay sa kasinungalingan. Pinilit nilang maabot ang mga bagay sa mundong ito, mga pangarap, kayamanan, kasikatan, karangyaan, kaniningningan, mga investment, magagandang bahay, kotse, or ano pa mang mga bagay dito sa mundong ito. Ito ang mga pinupokus at pinapriority ng mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit sila nalalayo sa Panginoon. At ito rin ang dahilan kung bakit wala na sa kanilang puso ang Diyos. Dahil nga sa laman ng kanilang mga puso ay ito ng mga bagay, hindi na ang Panginoon. At dahil dito, ang katotohanan sa Diyos, patungkol sa Diyos, ay pinalitan na nila ng mga kasinungalingan ng mga bagay sa lupa na hindi naman madadala pagdating ng araw ng kamatayan. Ito ang pinupokus ng mga tao ngayon. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo na in the last days, mga tao magiging mapagmahal sa kayamanan at salapi. At ito na yung mundong ito. Lalo na ngayon na maraming distraction na pumipigil, humaharang sa mga tao upang magbalik sa Panginoon. Ang mga taong ito pinupuri o pumupuri sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, ngunit sa kanilang puso malayo ang Diyos. Sinasabi nila, kilala ko ang Panginoon, pinaglingkuran ko ang Panginoon, sumasamba ako sa Diyos, ngunit alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng bawat tao. Ngunit sa kanilang mga gawa ay wala ang Panginoon. So kaya nga doon sa sinabi sa kasulatan, sinabi ng Diyos, itong mga taong ito, pumupuri sa akin, sumasamba sa akin sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. Diba sinabi ni Kristo na ang bato na itinakwil ng mga taong panday ay nagiging pinaka-importanting bato sa lahat. At dahil sa batong ito, maraming mga tao ang matutumba at malalaglag. Ang batong yun ay si Kristo na pinalitan ng mga tao ng mga kasinungalingan upang mamuhay sa mga bagay sa mundong ito, upang hindi sila magbalik sa Panginoon. Ayaw nilang malaman ang katotohanan dahil nga masyado silang napamahal sa bundong ito. Kasinungalingan ang ino-offer sa kanila ng demonyo, ng kaaway. Pagdating ng panahon, malalaman mo at ma-realize mo
na nililinlang ka lang pala. At dahil doon, yung mga bagay na yun, sasabihin mo na namumuhay ako sa kasinungalingan dahil sa mga panlilinlang na ginagawang bitag ng kaaway. So wag mong gawin ito. Gawin natin kaaya-aya at pinaka-importante na tayo ay tinubos ni Kristo na namatay sa cross at ang kanyang dugo ay siyang naglinis sa atin dito sa ating pagkamakasalanan upang tayo ay magiging mamuhay ng banal na kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung magpatuloy tayong mamuhay sa mga bagay sa lupang ito at mamuhay sa mga kasinungalingan, instead ang salita ng Panginoon na dito sana tayo mamuhay sa katotohanan at patuloy tayong mamuhay sa kasinungalingan, walang patutunguhan ang ating ginagawa, kundi doon tayo mamulat sa isang lugar na tinatawag na mundo ng mga patay. So wag nating idagdag ang ating sarili sa mga tao na nandun, na sumusuway sa kalooban at kautusan ng Diyos, andoon, begging for mercy, nagnanangis lagi araw at gabi. So wag nating idagdag ang ating sarili doon habang may pagkakataon pa, repent at magbalik sa ating Panginoon. Yan lang hanggang dito na lang. Amen.